tayo ng karapat-dapat sa Diyos. Merong ibinigay sa atin ng Panginoon para makapagbuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po natin kaya. Kaya natin. Katulad ng mga Bible character sa Biblia, mga nababasa po natin, lahat po sila walang pagkakaiba sa atin. Parehas lang po tayo. Ang naging pagkakaiba lang po nila, pinili nila na mamuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Pero yung kung ano yung meron sila, yun din yung meron tayo. Yun din yung meron tayo. At mamaya makikita natin kung ano yung meron tayo. Tatlo lang naman yung point ko dito. Sabi pa na dito, manatili kayo sa Kanya at isalit sa Kanya ang inyong buhay. Ibig sabihin ng manatili, yung consistency ng ating pamumuhay sa harap ng Diyos, dapat po yun hindi pa bago-bago. Okay? Mabait ka ngayon, bukas hindi na. Okay? Aktibo ka ngayon, sa isang araw, malamig ka na. Dapat po hindi ganun. Although ang buhay po naman natin talaga, hindi natin maiiwasan yun. Okay? Hindi natin maiiwasan. Pero at least, sinisika po natin sa tulong ng Panginoon. Sabi pa na dito, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Saan tayo magpapakatibay? Saan tayo magiging matibay? Sa pananampalataya na itinuro sa atin ng Panginoon, ng Biblia, na itinuro po sa atin. Next slide natin. Ayan. Una, anong meron tayo para magawa natin yung bagay na yan? Paano tayo makapanindigan sa tamang pamumuhay at karapat-dapat sa Kanya? Kasi po, hindi natin pwedeng ipagsinungaling. Sino po rito lahat ng tumanggap sa Panginoon, sa mampalataya na sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Meron ko bang hindi? Pag dumating ang Panginoon ngayon, baka may maiwan dito, ha? Okay, lahat tayo tumanggap. Lahat tayo sumampalataya na sa Panginoon. Ibig sabihin, sino ang meron tayo? Ano ang meron tayo? Ano sabi dito? God is with us. Kasama natin ang Diyos eh. Kaya imposibleng hindi natin magawa yung mga bagay na karapat-dapat sa Panginoon. Kaya natin. Ang problema lang sa atin, meron tayong sariling isipan, meron tayong sariling direksyon, meron tayong sariling desisyon. Okay? Hindi natin priority kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Yan ang problema sa atin. No? Pasalamat nga po tayo kasi ang Diyos natin, nilalang tayo na meron tayong free will. No? Yung free will. Pag sinabing free will, meron tayong kalayahan na magdesisyon, mamili kung ano yung gusto natin. Hindi tayo sinasakal ng Panginoon. Hindi na tayo tinatali. Okay? Pero ito yung problema sa atin. Bilang isang mananampalataya. Dahil binigyan tayo ng free will ng Panginoon, masyado naman natin sinasamantala yung free will. Okay? Kaya minsan may mga mananampalataya tayo nakikita, parang yung kanyang buhay ay parang hindi mananampalataya. Kaya hindi natin maiiwasan ang questionin tayo ng ibang tao eh. Eh yan ba? Totoo ba yan? Diyan ba akong aaten? Eh si Juan. Si Juana eh, ganito yan eh. Kaya hindi natin maiaalis yun. Tama ba? Ayoko dyan kumatin, nadyan si ano. Ano yun eh? Ganito yun eh. Hindi natin maiaalis yun. No? Sa mga katulad po natin, dapat pagsikapan natin. No? Na kung meron mang maipipinta sa atin, iilan lang. Iilan lang. Okay? Kasi hindi naman natin kaya maging perfecto na wala nang kapintasan. Pero sana, at least, meron pong tinatawag sa Biblia, tawag po sa mga sumampalataya sa Panginoon, blameless. Ibig po sabihin, nagkakasala ka, pero halos walang maipinta sa'yo. Yun po ang ibig sabihin ng blameless. Tama ba? Tama ba yung aking term? No? Yung halos walang maipinta sa'yo. No? Nakakahiya po kasi ang tagal mo ng Kristiyano, 20 years, 30 years ka ng Christian, pero ang daming nakikita ang kapintasan sa'yo. Sa akin, meron mga kapintasan sa akin. No? Pag nagagalit ako, no?
Malat ang boses ko, pero mas lalong namamahos pag nagagalit ako. Alam ng mga anak ko yan, no, pag nagagalit ako. Marami tayong kapintasan. Pero sana, habang tumatagal, araw-araw, taon-taon, naging mananampalataya tayo, sana, kumbaga sa palayo, no, yung pagpapalayo, no, nakita na po ba kayo na gumagawa ng palayo? Putik yun eh, clay yun eh. Makikita niyo po yun na ganyan, walang hugis. Walang hugis. Hindi makinis. No? Hindi mo alam kung anong klase yun. Pero habang ginagawa po nila yun, yung palayo, unti-unti nagkakaroon ng bibig, nagkakahugis na kulay bilog, nagkakaroon ng base yung ilalim, nagkakaroon ng sulok, nagkakaroon ng guhit, kumikinis. Ganon din po tayo. No? Dahil nasa atin ang Panginoon, dapat unti-unti, little by little, day by day. No, may katanong, di ba? Day by day. Mga may katanong, nakalimutan ko lang, matagal na kasi. Day by day, I walk a little closer to my Lord. Ganyan tayo, no? Tapos nababago yung ating buhay. Nagiging karapat-dapat tayo sa Panginoon. In fact, karapat-dapat na tayo sa Panginoon. The moment na sumampalataya tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang banal na Espiritu, karapat-dapat na tayo sa harap ng Diyos. Banal na tayo. We are holy. Technically, officially, totally, banal na tayo sa harap ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi na yung ating kasalanan at pagkakamali, kundi yung dugo ni Kristo na tumubos ng ating mga kasalanan. Although nagkakasala pa rin tayo bilang isang tao na nasa laman. Okay? Pero technically, pag tinitingnan tayo ng Diyos, ang nakikita sa atin yung banal na Espiritu na tinanggap natin. Okay? Kaya tayo naging banal eh. Hindi sa ganang ating sarili, hindi natin kaya yun. Naging banal tayo dahil pinabanal tayo ng dugo ni Kristo. Romans chapter 5. Pinabanal tayo ng dugo ni Kristo, hindi natin sa ating sarili. So God is with us. Next slide natin. Ito yung katibayan. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. No? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos o ng banal na Espiritu? No? Na nasa inyo, na tinanggap ninyo, at binili niya kayo sa kanyang pinakamataas na halaga ng kanyang dugo. No? Pag sinabing templo, pinananahanan tayo ng Diyos. Yung persona ng Diyos, yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit. Kaya po tayo, nakakagawa tayo ng mabuti kasi dahil sa Holy Spirit, hindi sa ating sarili. Okay? Nakakagawa tayo ng pagkakamali kasi minsan, okay, sinusunod natin yung ating sarili kaysa dun sa banal na Espiritu na meron tayo. Okay? Experience na lahat to. Pansinin nyo, lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Ang isang tunay na mananampalataya, kapag ka nagawa mo yung mali, nagigilty ka o hindi? Nagigilty kayo o hindi? Pag hindi kayo nagilty, baka hindi kayo Christian. Baka hindi pa kayo sumampalataya, nagigilty tayo. Nakukonsensya tayo. Diba? Kasi yung banal na Espiritu nasa atin. Oh? Siya yung nagkukonvict na gumawa tayo ng tama. Oh? Sabi din ng Biblia, oh, wala tayong kalugod-lugod na magagawa sa harapan ng Diyos. Ang lahat daw na mabubuti nating gawa sa harap ng Diyos ay para lang isang mabuting basahan. Hanggang wala tayong personal na kaugnayan sa Panginoon, kahit anong klaseng mabuti yung gawin natin sa harap ng Diyos, basura yan. Yung ginagawa nating mabuti kayo sa Panginoon, no? Kahit nagwawalis ka sa kapilya, natutuwa ang Diyos, nalulugod siya. Bakit? Sapagkat ikaw ay meron ng kaugnayan sa Diyos. Ikaw ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon. Tinanggap mo na siya as Lord and Savior. Doon lang nagkakaroon ng kalugod-lugod sa buhay natin. Nakuha nyo? Hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat masama tayo makasalanan. Kaya tayo naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu nasa atin nung sumampalataya tayo sa Kanya. Naintindihan mo? Okay?
Nung sumampalataya tayo sa Kanya, nasa atin ang banal na Espiritu, no? Therefore, honor God with your bodies. Physical na katawan ang pinag-uusapan dito. Yamang tinanggap daw natin yung banal na Espiritu, binili niya tayo sa mahalagang dugo niya, bigyan daw natin ng karangalan sa ating mga buhay, sa ating mga katawan, sa ating isipan, sa ating mga ginagawa. Yung Diyos na tumubo sa atin. At yung Diyos na nananahan sa atin, tumitira sa atin, yung banal na Espiritu. Kanina sa Sunday School, binasa po natin, Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Yung mga sumampalataya sa Panginoon, tinatakan niya ng banal na Espiritu. Hindi pa pwedeng wala. Meron. Kasi kapag wala ang Holy Spirit, lilingon lang ako ng konti, hindi tayo pwedeng makapasok sa langit. Kasi yan po ang katibayan, yan po ang pasaporte natin para pupunta tayo ng langit. Naintindihan? Yung lahat ng tunay na sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, may tatak ng banal na Espiritu. Yung mga hindi tunay, yung mga sa bibig lang, walang tatak ng banal na Espiritu. Naintindihan nyo ba? Wala yan. Hindi siya papasukan ng banal na Espiritu. No? Kaya yung iba pumapasok, nag-hysterical. No? Huwag tayong maniniwala doon. Bagamat may mga nagpa-practice ng gano'n, hindi po lahat yung tama. At nasabi ko na sa inyo dito yun, may experience na kaming gano'n. Kasama namin na pastor. Mabuhay ka na, nakakayon. Sige, mabuhay ka na. Hindi ka pa nagbubuhay. Pinakas out sila na gano'n. Tapos yung kung, hindi ko na sasabihin yung pangalan, hindi po tayo nag-uusga. Hindi ko rin sinasabi na lahat. Okay? Ang kagalingan po at kapangyarihan hindi nanggagaling sa amin o sa sino mang tao, kundi galing sa Panginoon. Kaya minsan pagka may sinasabi ko na magpagaling, ang natataas hindi yung Diyos yung tao Napakagaling nito. Yung pastor na to. Lumpo na kalakad. Pero hindi nyo alam. Hindi po lumpo yun. Scripted po yun. Hindi po bulag yun. Ang nakapagpalagay lang po ng paningin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Literal. Nung siya'y nabubuhay, yung bulag nakakita. Yung lumpo, pinalakad ng Panginoon. Literal po yung totoong nangyari. Mababasa po natin yan. Mula sa aklat ng Matthew pababa. Mababasa natin yan. Si Lazaro, physically dead. 4 na araw ng patay, pero muli niyang binuhay, physically. Okay? Totoong nangyari yun. Sa panahon po ngayon, hindi na po pwedeng mangyari yun. Pero, hindi natin nililimit yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Hindi tayo judgmental, hindi tayo dogmatic sa bagay mo yun. Okay? Kasi ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. Okay, balik tayo dito. Malayo ako. Next slide natin. So, we have the Holy Spirit. At yung banal na Espiritu is, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. No? Lahat ng hindi natin kaya, lahat ng hindi natin alam, lahat ng ating kahinaan, ang tumutulong po sa atin walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? Ako po ayaw ko mag-preach dati. Kasi po yung boses ko, boses palaka. Baka hindi ako maging blessing. Pero sino ba nagbibigay ng blessing? Ako ba? Hindi. Ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang dami ng mga salita. Okay? Merong mga tao na blessing talaga yung kanilang preaching. Pero hindi sila dynamic. Parang nakakaantok sila. Pero tama yung kanilang tinuturo. Totoo yung kanilang tinuturo. Kaya po ako lagi yung sinasabi, ang mga mature na Christian, hindi namimili kung sino yung nagsasalita dito. As long na tama, totoo yung tinuturo, as long na galing sa Biblia at tama yung interpretation, tama yung explanation, may tatanggapin tayong pagpapala. Okay? Hindi tayo dapat namimili. Ang namimili, mga immature Christian yan. Mga bata sa pananampalataya yan. Okay? Hindi, gusto ko si Peter Tanchi. Hindi, gusto ko si Bong. Alam niyo po, may mga kapintasan din sila. May mga kapintasan din sila. May mga kahinaan din sila. Tayong lahat.
Huwag po tayong titingin sa tao. At alam niyo po, may mga nangyari na ganyan. Meron pong sikat na evangelist, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Ang dami niyang follower, ang dami niyang disciple, even sa loob ng church na kanyang pinangungunahan. Siya na yung talagang iniidolo. Ito yung naging problema sa kanila. Naging extreme sila. Hindi na Diyos ang kanilang ina-idol. Si pastor na. Dumating yung time, no, yung weaknesses ng pastor, yung kahinaan, nahulog siya sa isang pagkakasala. At dahil po doon, lahat ng mga disciples, lahat ng mga followers niya, tumalikod lahat sa kanya, mga nag-box na. Ganon din ang mangyayari sa atin kapag asa tao tayo tumingin. Okay? Kaya nga paalala ng Biblia, ang Panginoon na lagi natin tingnan. Unahin natin yung mga bagay na panglangit. Hindi yung mga bagay dito sa lupa. Okay? Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu, siya yung nag-i-intercede. No? Namamagitan sa atin, tumutulong sa atin, nagpapaisip sa atin. Hindi lang ito pakiramdam, kundi kinakausap tayo ng Banal na Espiritu. Kinoconvict niya tayo sa isang bagay na tama tayo sa kalooban ng Panginoon. Nung po tayo ay na-share ng gospel, ako, karanasan ko yun, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. No? Ang nagko-convict sa iyo yung Holy Spirit. Although wala ko tayong Holy Spirit, di pa tayo tumatanggap eh. Sinesharean ka pa lang ng kaligtasan. Ang nagpapaunawa sa iyo, at ang nagko-convict sa iyo, nagko-convince sa iyo, ay hindi yung nagsasalitang nagsishare lang sa iyo. Kundi higit sa lahat yung Banal na Espiritu. Kaya totoo yung sinasabi sa aklat ng Corinthian. Ba? Tayo daw yung nagtatanim, tayo yung nangangaral eh. Tama? Tayo yung nag-aalaga, nagbibili. Pero sino yung nagpapatubo? Sino nagpapatubo? Ang Panginoon. Hindi natin kaya magpatubo ng salita ng Diyos sa puso ng sino man. Hindi natin kaya. Ang kaya lang natin gawin, sabihin natin yung ating naranasan nung tinanggap natin ng Panginoon, yung nakita natin, yung pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Sabihin lang natin. Pero yung magpapatubo sa puso ng mga tao, yung Banal na Espiritu ang kikilos diyan, hindi tayo. Kaya nga yung kaligtasan, hindi tayo pwedeng magbigay. Ang Diyos ang nagbibigay nun. Hindi si pastor, o hindi si sino man. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. O ako ang masusunod, no? O ako masusunod. Sa ayaw at sa gusto nyo, ililigtas ko kayo. Hindi na eh. Hindi ko kayo kayang bigyan nun. Ang Diyos ang nagbibigay. And the Holy Spirit helps us sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya yung nagpapaisip sa atin kung ano yung tamang dapat natin gawin. Okay? Next slide natin. John chapter 14, verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom Father will send in my name, sinasabi niya to sa 12 disciple. Kasi malapit na siyang ipako sa krus. Papatayin na siya. Sabi niya, yung Banal na Espiritu, pag alis niya, pagkamatay na sa krus, physically wala na siya. Okay? Hindi na makakasama yung 12 disciples. And even tayo, ang kasama natin ay walang iba kundi yung Banal na Espiritu. Iyan ang gumagabay sa atin, pamumuhay. Wala na ang Panginoong Hesus, yung kanyang katawang lupa, na nag-anyo siyang tao, wala na yun. Pinatay na yun. Pero hindi siya totally patay. Muli siyang nabuhay sa loob ng 3 araw. At yung Banal na Espiritu, yun yung ipinadala at iniwan dito sa ating mga puso para makapamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi na hindi natin kaya. Can you imagine, ito po yung logic. Meron na nga tayong Holy Spirit eh. Minsan hindi pa natin sinusunod eh. Tama? Tama ba? O minsan may mga gawain. Nagtatalo yung isip mo, ate ba ako? Hindi, ate ba ako? Hindi. Natapat sa hindi. Hindi na umatin. Ano nasunod? Yung sarili mo. Hindi yung Holy Spirit. Kasi binigyan pa rin tayo ng free will. Kapag tayo sumampalataya, hindi ko ulit ako ng konti, no? Pero marami tayong natututunan. Ang tao sumampalataya sa Panginoon, no? Meron tayong dalawang nature, yung ating kalikasan.
Dahil nasa laman pa tayo, takot tayo. Kapag tayo sumampalataya tayo sa Panginoon, totoo yung sinasabi sa aklat ng Korinto chapter 5 verse 17. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Totoo po yun. Meron na tayong bagong nilalang. Alikasan. Pero yung dati, nandun pa rin. Bakit? Kasi po nasa laman pa tayo. Nasa laman pa tayo. Kaya merong battle talaga lagi. Merong battle. Yung ating laman, at saka yung ating bagong buhay spiritually. Nakukuha niyo po ba? Lagi may pagkatalo. Yung po yung sinasabi sa aklat ng Galatia. No? Yung espiritu ay laban sa laman. Lagi magkalaban yan. At tayo binigyan tayo ng free will ng Panginoon, sinisikap ng banal na espiritu na tulungan tayo na talunin natin yung old nature. Nakuha niyo? Naniniwala ba kayo na may old nature? Kasi kung wala, dapat perfect na tayo. Wala na tayong gagawin mali. Kasi wala na yung old nature eh. Ang sinasabi dito, bagong nilalang, bagong pagkatao, no? Gradual po yan, gradual. Pag sinabing gradual, dahan-dahan yung ating pagbabago. Pero dapat merong nababago. Nakuha niyo po ba? Merong nababago. Masama pag walang nababago. Yun ang nakakapagtaka. No? Manginginom ka. 30 years ka ng mananampalataya, sinasabi mo. 30 years ka na umaatin sa church. Pero hanggang ngayon, manginginom ka pa rin. Walang nababago. Okay lang, manginginom ka pa rin 30 years. Pero dati, ang iniinom mo, isang case. Ngayon, isang bote na lang. Ano mayroong pagbabago? Pwede na rin. Pwede na din. At least, merong improvement. Merong pagbabago. And again, hindi kailangan perfect. Okay? Hindi natin kayang gawin yung perfect. Okay? Next slide natin. Acts 1:8, no? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. No? Tatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. No? At tayo daw po magiging saksi. Sabi niya dyan, from Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Sinasabi niya to sa mga Hudyo. Pero it doesn't mean na hindi ito applicable sa atin. Okay? Literally speaking, sinasabi niya yan, sa panahon natin ngayon, sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon, tayo ang saksi ng Diyos na magsasabi ng katotohanan tungkol sa Kanya. Nakukuha niyo ba? Kaya yung witness na sinasabi niya dyan, hindi ka pwedeng maging saksi kung hindi mo naman nakita, hindi mo naranasan, hindi mo alam. Nakukuha niyo ba? Eh tayo, nakita natin, naranasan natin na ang Panginoon, pag sumampalataya ka para sa Kanya, bibigyan ka niya ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Sino magsasabi? Tayo. Tayo yun. Tayo yung naka-experience eh. Okay? Halimbawa, sumakay ka ng Ferris wheel o space shuttle. Kaya mong ikwento ko ano yung pakiramdam. Tama ba? Kasi naranasan mo eh. Pero pag hindi mo naranasan, natanggapin ng Panginoon at wala sa iyong Holy Spirit, hindi pa pwedeng mag-witness ka, na maging saksi ka, na ipaalam mo sa kanila kasi hindi mo alam. Nakukuha niyo po ba? Kung malabo pa rin. Illustration. Ang isang pagkain, hindi mo sasabihin na ganito yung lasa, maasim, hanggat hindi mo kinakain. Okay, parang gano'n po yan. Dahil tumanggap tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang Holy Spirit. And the Holy Spirit, yan po yung kapangyarihan para tulungan tayo. Okay, next slide natin. Okay, pangalawa na pala tayo. Okay. Para makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa Panginoon, naging maayos ang ating direksyon na pamumuhay sa Panginoon, kailangan po natin yung fear, yung takot sa Diyos. Maraming mga tao hindi natatakot sa Diyos. Natatakot sa kamatayan, natatakot mawala ng sasakyan, natatakot mawala ng bahay, natatakot mawala ng pera sa bulsa. Ano pa?
Natatakot mawala ng magandang girlfriend, kaya nagbibigte. Huwag kayong magbigte. Marami pang mas maganda doon. Okay? O mas gwapo pa doon. Huwag niyo sayangin ang buhay niyo. Okay? Kung hindi para sa inyo, huwag niyo ipilit. Fear in God. Matakot tayo sa Diyos, huwag tayong matatakot sa kanino man. Matakot tayo sa Diyos. Ano ba itong pagkatakot sa Diyos? Lagi nyo itong naririnig. Itong pagkatakot sa Diyos, hindi ito yung takot sa Diyos na, pag hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi ako i-bless. Pag hindi ako sumunod sa Panginoon, yung pinag-pray ko na e-bike, hindi na ibibigay. Hindi po yun. Ito pong takot na ito, natatakot tayo sapagkat ang Diyos natin banal. Natatakot tayo sapagkat ang Diyos natin siya yung lumalang sa atin. Natatakot tayo sapagkat ang Diyos natin maluwalhati siyang Diyos at niluluwalhati siyang Diyos. So yun yung pagkatakot natin. Hindi tayo natatakot dahil huhusgahan tayo ng Panginoon, huhukuman tayo. Hindi. Sa mga hindi mananampalataya, yun ang kanilang pagkatakot. Judgment ng Diyos ang ipapataw sa kanila. Yan po sinasabi sa Bible di ba? Darating ang araw, hahatulan ng Diyos ang lahat na hindi sumampalataya. John chapter 3, verse 17 at 18. Sabi, ang sumasampalataya sa Kanya, hindi na hinahatulan. Pero yung hindi sumampalataya, ano sabi? Hinatulan na. Past tense. Sorry. Sabi, hinatulan na. Yung sumasampalataya, hindi daw hinuhusgahan. Hindi hinatulan. Pero yung hindi sumampalataya, buhay ka pa, hinatulan ka na. Yun ang sabi ng Biblia, directly sinasabi. John chapter 3, 16, 17, 18, banahin nyo. Hinatulan ka na. Bakit? Wala kang pananampalataya sa Panginoon. Wala kang banal na Espiritu. Wala kang pagkatakot sa Diyos. Wala kang kaligtasan. Yun ang ibig sabihin mo. Pag pinagsama-sama na nila. Fear in God. Paano tayo makakapanatili na nakatayo, nakasalig, nananatili sa Panginoon? Walang iba kundi yung takot sa Diyos. Pag hindi tayo natatakot sa Diyos, tandaan niyo po ito, gagawin natin lahat ng gusto natin gawin, kahit na masama sa paningin ng Diyos. Pero dahil natatakot ka sa Diyos, paminsan-minsan may nagagawa ka, pero hindi ka nananatili doon. Kaya questionable po yung isang Kristiyano na sinasabi niya naman na nanampalataya siya, pero yung kanyang gawin, nananatili siya doon. Walang totoong nakakilala sa Panginoon na nananatili sa ganun. Pwede po tayong magkasala, pero hindi tayo pwedeng magbabad. Nasa Biblia po yan. Sa 1 John. Ang anak ng Diyos, ang mananampalataya, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Nagkakasala tayo, pero hindi tayo nananatili, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. O ibig sabihin mo. Okay? Hindi tayo nananatili. Para pong yung kalabaw, paliguan mo sa sapa, mamaya makikita mo na doon naman sa labakan. Nakahiga. Parang gano'n. Hindi tayo gano'n. Sapagkat ang banal na Espiritu, yung pagkatakot natin sa Panginoon, yun yung nag-uudyok sa atin na panindigan natin kung ano yung dapat natin gawin. At alam natin yan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Tanungin niyo yung sarili niyo. Ito, ilang beses ko na itong sinabi. Alam niyo ba yung tama at mali? Alam niyo yung tama at mali? Alam natin yan. Ako hindi ako naniniwala hindi natin alam yan. Kasi ang illustration ko dyan, ganito lang naman Sinasabi niya, hindi, tama to, walang mali dito. Baliktarin mo, gawin mo sa kanya. Pag hindi siya nagalit, ewan ko na lang. Baliktarin mo. Yung ginagawa mong masama, yung ginagawa niyang masama sa'yo, na sinasabi niya, okay lang, walang problema sa maliit na bagay lang yan. Gawin mo sa kanya. Hindi ko kayo ipuutusan na gumawa ng masama. Binibigyan ko ng example ng illustration. Pag ginawa ko yun sa kanya, magagalit siya sa'yo. Magagalit siya sa'yo. Sabi po ni Tata Gonzalo noon,
Hindi ko nababanggitin mo ang sekta ha. Nakikipag-debate lagi sa kanya, sabi ni Tata Gonzalo, taga Rizal yun, sabi niya dun sa nakikipag-debate sa kanya, hindi po masamang magmura. Hindi daw masamang magmura. Yung PI, yung GAGO, hindi masama yun. Okay lang yun. Sabi ni Tata Gonzalo, galing ang talino niya eh. Sige, Brad, kung hindi yun masama, meron tayong kapitbahay na pulis. Ayan sa kabila. Natutulog. Puntahan mo, gisingin mo. Pagkagising mo, sabihan mo siya ng PI. Pumunta ka. Hindi po nakapunta. Hindi dahil pulis yung sasabihin niya. Kundi alam niya sa sarili niya na mali yun. Mali yun. Sa Biblia nakalagay yung masama daw na ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Hindi, alam natin yung tamang mali. Yung mga lasing sinasabi, hindi daw alam yung ginagawa, hindi yung totoo yun. Kasi nung kabataan po ako, naglasing din ako, alam ko yung ginagawa ko. Mayabang ka lang pag lasing ka. Mabilis lang ang utak mo pag lasing ka. Eh, kaya hindi sila pwede magsinungaling sa akin. Buti pa yung naka-drugs, baka maniwala ako. Pero yung lasing, hindi ako naniniwala. Alam niya yung ginagawa niya. Eh, sige, next slide natin. Yan. Kapag meron tayong takot sa Diyos, binibigyan na tayo ng tatlong bagay. Wisdom, karunungan. Karunungan na maintindihan kung ano yung tama sa mali. Pangalawa, karunungan na maunawaan yung spiritual na bagay na tama. Okay? Meron kasing bagay dito sa mundo na para sa sistema ng mundo, tama. Okay, bibigyan ko kayo ng illustration. Dito sa mundong ginagalawa natin, meron tayong sistema minsan na tama. No? Sorry ha, wala akong gustong patamaan ha. Pero ito yung gusto kong gawin illustration. Okay? Ang marriage, ano ang sabi ng Biblia? Hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man. Hindi pwedeng paghiwalayin ng anuman. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi po ako nagsasabi nito kaya huwag kayong magagamit sa akin. Itinuturo ko lang hindi na sa Biblia. Okay? Dahil meron tayong wisdom, alam natin kung ano yung sinasabi, tinuturo ng Biblia na tama. Pero ang sistema ng mundo, okay lang daw yung divorce. Pero sa Biblia, hindi yan sinasangkainan. Ang sinasabi ng Biblia, kapag kayo magsaseparate kayo, manatili kayong parehas na walang kasama. Yan ang sabi ng Bible. Ang sinasabing kasulatan doon, pag naging bigay ng kasunduan ng kasulatan. Na, separate tayo. Pero, dito natapos. Ang sabi doon, mananatili kayo na parehas na walang asawa. Kasi po, pagka magkakasala kayo sa Diyos. Wala po tayong dito ginajudge. Ito po yung sinasabi ng Biblia. And even ako, na pastor, sinasabi ko po yan. Hindi natin dapat husgahan kung mayroong tao na nasa ganitong kalagayan. Naintindihan niyo po ba? Total nabanggit ko na natin. Mag-explain ako ng konti. Hindi natin sila dapat husgahan. Kung nandun sila sa ganitong kalagayan, wala tayong karapatan na husgahan sila. Naintindihan niyo? Diyos lang ang may karapatan. Siya ang tamang bukom, hindi tayo. Tayo, bilang mga tao, kapwa-tao, tanggapin natin sila kung ano sila at sino man sila. Ibang-usapan yung situation nila. Siya at saka ang Diyos ang nagkakaintindihan doon. Bahala sila doon. Naintindihan? Bahala sila doon. Tayo, wala tayong karapatan na gaitin siya, na husgahan siya. Diyos at saka siya ang bahala doon. Tayo mismo wala. Ikaw ang pagbutihan mo yung sarili mo. Huwag mong pakailaman yung buhay ng ibang tao. Hayaan mo sila. Hindi natin sila hinahayaan na gawin yun. Sinasabi natin, hindi natin sila dapat pandirihan, hindi natin sila dapat husgahan. No? Lalo na kung mga kapatid natin sa Panginoon. Tinatanggap natin sila. Sapagkat wala tayong karapatan. Tao lang din tayo. Baka dumating yung time, doon din mahulog din tayo sa ganun bagay. Okay? Pero siyempre, hindi natin sinasabi na tama yung ginagawa na yun. Okay? So kaya ko lang po nabanggit yun. Binibigyan tayo ng wisdom.
nga yung mahirap eh. Alam na natin, binigyan na ng Panginoon yung katalinuhan sa atin kung ano yung tama at dapat natin gawin. Pero minsan, yun pa rin yung sinusunod natin. No? Kaya ang Diyos, meron tayong pananagutan sa Diyos. Pangalawa, kapag may takot sa Diyos, nag-o-obey tayo, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan. Gano'n lang po kasimple yun. Ang mga anak, pag hindi sila natatakot sa tatay at nanay, pansinin nyo, hindi sila sumusunod. Sasabihin ng nanay, pag hindi ka pa tumigil, tatamaan ka na. Eh talagang tatamaan. Kasi hindi naman titigil eh. O ako, pastor ako. O, perfecto ba ako sa mga anak ko? Hindi. Paulit-ulit din ako sumasaway sa mga anak ko. O, minsan natatakot, minsan hindi. No? Pag hindi ka natakot, mapapahama ka. Pag natakot ka, sumunod ka sa Panginoon, safe ka. Malayo ka sa kapamakan. Okay? Malayo ka sa kasalanan. Ganun lang po kasi yung logic nun. Kung sumusunod ka sa Panginoon, ilalayo ka niya sa kapahamakan. Kung sumusunod ka sa Panginoon, ilalayo ka niya sa kasalanan. Ganun lang kasi yun. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, dalawa lang yan eh. Sino sinusunod mo? Alam na natin kung sino sinunod natin. Kung hindi ang Diyos ang sinusunod mo, sino pa susundin mo? Kung hindi ang Diyos, ganun lang kasi yung logic. Kung hindi ang Diyos ang sinusunod mo, ang susundin mo, sarili mo. Ang kaaway ng Diyos ang susundin mo. Ganun lang naman, laging dalawa lang yan. Okay? Submission. James chapter 4, verse 7. Kapag meron tayong takot sa Diyos, nagpapasakop tayo sa Kanya. Nagpapasailalim tayo sa Kanya. Pinapaubaya natin sa Kanya. Hindi tayo nagmamarunong. Hindi tayo nangunguna. Yung marunong ka pa sa marunong. Maraming ganyan ngayon. Pag binabasa nila yung Biblia, mas marunong pa sila sa Diyos. Kaya yung mga bagay na sinasabi ng Diyos, kabaliktaran yung ginagawa nila. Kabaliktaran. Sumobra sa talino. Yung tinatawag na sumobra sa talino. Sabi po nung iba, meron daw po mga tao na nabaliw dahil sa pagbabasa ng Biblia. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi dapat tayo lahat dito baliw. Ako ang leader ng mga baliw. Kasi nagbabasa tayo ng Bible. Hindi po totoo yun. Baka nabaliw yun, hindi kumakain. O kaya nagka-drugs. Hindi po ganun. Hindi totoo yun. Ibig sabihin, ang Diyos pa ang dahilan ng kanyang pagkabaliw. Meron po kasi nakakausap ganun dati. Pastor, iyan po yung tao ngayon, matinong dati yan. Nung iyan po ay lagi nagpa-Bible study at basa ng Biblia, ayun, nagkaganyan. Iniwanan ko na, hindi na ako nagpaliwanag. Magpasako po tayo sa Diyos sa pagkatakot sa Panginoon. Next slide, Ariel. Sige pa, skip na natin na. Ayan. Pangatlo, panghuli. Para maging tama ang ating pamumuhay, ito dapat yung ating guide. Ito yung ating pamantayan. Pag po tayo, meron tayong ginagawang isang bagay, meron tayong gabay na sinusundan. No? May mga bagay na hindi na kailangan, sa literal. Pero pagdating sa spiritual, hindi pa pwedeng wala tayong pamantayan. Hindi pa pwedeng wala tayong guide o gabay. Okay? Tatandaan ko po nung tumutulong ako sa pagkarpintero sa tatay ko, hirap na hirap akong lumagari ng kahoy. Pagka ang lalagariin na yung dulo na patagilid. Nakukuha niyo ba? Yung patagilid, yung pagtatagpuin mo yung kanto. Mahirap yun eh, yung kanto may isa na tinatawag. Mahirap yun pag hindi ka karpintero talaga. Okay? Ang pinakamadalang gawin doon, yung magkabilang dulo ng kahoy, wala nang tapasan. Itutumpok mo na lang na gano'n. Nakuha niyo ba? Yung kwadrado at saka kwadrado, gaganon mo. Tapos na. Pero pagka ikakantumesa mo, parehas na patagilid yun eh, ba? Pag gaganunin mo. Pag ako lumagari, hindi siya magkalapat. Meron sa awang na gano'n, hindi lumalapat. Dapat doon magkalapat eh, di ba? Ibig sabihin, iskwalado. No? Sa spiritual life po natin, kailangan natin ng salita ng Diyos, wala na pong iba pa. Sa lahat ng aspect ng buhay natin, pag wala ang salita ng Diyos, pag wala ang pamantay, wala ang gabay,
lagi tayong masisilan. Lagi tayong mawawala sa ating tamang track. Kumbaga sa rilis ng tren, yung gulong ng tren, laging bumabagsak sa rilis. Nadidiskarte lagi. Spiritually speaking, ganyan ang nangyayari natin. Kaya tayo nagkakasala, nagkakamali, nagkakagulo-gulo ang buhay natin. Kasi wala tayong pamantayan. Eh, binigay na sa atin yan eh. It's like Ate Egeline. Yan. Yan din yung example ko eh. No? Sa literal na paggawa, kailangan natin yung tatlong bagay na yan. Okay? Yung mga, tingnan nyo yung chapel natin, no? Magagaling ang gumawa niyan. Si Marjo ang nagsalamin yan. Magaling magkanto mo isa yan. Mga magpapagawa ng salamin, magpapagawa pa kayo sa ano. O kaya kay Pati. Oh, magaling din magkanto mo isa si Pati. Gumagamit sila ng mga ganitong bagay. No? Kapag ang isang bagay na ginagawa mo, wala kang panukat, nananansya ka lang. No? Tatansyahin mo lang, hindi maglalapat yan. Meron tamang sukat. 1 metro kung 1 metro. 2 metro kung 2 metro. Meron din point yan. 1 meter by 0.5. Dapat sakto doon sa 0.5. Pag naging 0.7 yun, tapos yung kabila 0.3, hindi maglalapat yun. Hindi magkasukat eh. So ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng tamang sukat, gabay, pamantayan para dito. Di ba? Sa literal, yung hulog, lagi kong sinasample yan, yung hulog. Yung poste, pag gumawa ka ng poste, yung hulog yan. Ibig sabihin, diretso. May tali yan eh. Marunong naman ako gumamit na kahit pa paano. Hindi lang tayo pagandahan lalaki lang. Meron din mo tayo alam. Katalo kasi namin yun eh. Hindi ka kay Paring Nobel. Kapag lang, hindi ko malalagpasan yan. Okay? Kapag paling po yan, no, sa spiritual na buhay, mula ibaba, kapag kapaling yan, ang itaas yan, paling yan. So ano dapat natin gawin? Umpisa pa lang, sa gitna pa lang, o dulo, itama na natin. Tama na natin. Ito po ang maganda advantage sa ating spiritual. Sa literal, pag binuhusan mo yung poste ng simento at hindi nakahulog, hindi mo na mababago yun. Unless, ibagin mo at magpanibago ka. Sa spiritual na buhay, ito po yung maganda privilege natin sa Panginoon. Kahit nagkasala ka, nagkamali ka sa Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, aayusin ka na ulit. Amen? Yun ang maganda. Pero sa literal, hindi na pwede. Babagbagin mo yung pader na yun. Tutulugin mo ng maso. Sayang yung pera, sayang yung pagod, sayang yung oras. Pero sa Panginoon, pasalamat tayo. Nabuhay ka ng 50 years. 45 years kang nabuhay sa mali. Itinama ka ng Panginoon. Kapalad mo. Bago matapos yung buhay mo, nalagay ka sa ulo. At least, umabot pa. 5 years ka lang natitira. Nalagay ka sa ulo. Diba? Ganun kabait ang Panginoon, ganun siya kabuti. Oh? Tulad ng kriminal, lagi namin nababanggit siya sa Sunday School. Last minute ng buhay niya, pupunta siya sa impyerno dahil makasalanan siya. Ilang segundo na lang natitira sa buhay niya. Pero nakilala niya ang Panginoon sa tabi niya. Sabi niya, walang kasalanan ko. Pero papatayin sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Panginoon, nalalahanin mo ako. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ang tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyo na patatawarin mo sa kasalanan ko. Parang ganun eh. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako pag nag-aari ka na sa paraiso. Ano sagot ng Panginoon? Lumubay ka. 10 taon kang nabuhay sa pagiging kriminal mo. Dapat kang mamatay dyan. Hindi naman yun na sinagot eh. Sinagot niya, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Diba? Napakalaking biyaya, no? Na kahit tayo, papalit-palit ng isip, pabago-bago ng ginagawa, ang Diyos natin hindi nagbabago sa atin. Tapat ang Panginoon sa atin. Tayo, ngayon, tapat tayo, bukas makalawa, hindi na. Natitisod tayo sa iba, ginagawa natin katuwiran. Panginoon, ayoko na, hindi na ako maglilingkod sa'yo, nakakabuisit si Paring Toto.
Nadaanan ako, di man ako binigyan ng soft drinks. Ayoko na. Huwag natin sisihin yung iba. Ikaw mismo sa harap ng Panginoon. Wala tayong dapat ikatuwiran. Sapagkat ang Diyos natin, siya yung tapat sa atin. Maging tapat tayo sa Panginoon. Okay? Next slide natin. Bilisan na natin. Okay? Ang standard ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon, kinasihan niya. Galing sa Kanya yan. Hindi yan galing sa atin. Yung mga sumulat sa Biblia, okay? Habang sinusulat po nila yan, ginaguide sila ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Hindi po nila sariling sulat yan. Of course, ako lagi ko itong sinasabi sa mga pilosopo na nakakausap ko. Of course, ang Biblia, sinulat to ng tao. Inimprenta ng tao. Bakit? Eh, para kanina ba yung message? Di ba para sa tao? So, sino dapat sumulat? Tao. Para maintindihan. Eh, kung manukan sumulat yan, maintindihan mo ba yan? Manukan sumulat nito, basahin mo kung makakasa mo. Ang talaga maintindihan dito, natatawa kayo. Eh, kaya nga tao ang pinasulat ng Diyos eh. Para pag binasa natin, sabi ng John 3:16, sapagkat kayo lamang pag-ibig ng Diyos sa liputan, ibinigay niya pala yung kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus, para bayaran yung kasalanan natin, para walang tayong mapahamak pag sumampalataya tayo sa Kanya. Naiintindihan natin. Nakuha niyo po ba? Napakasimple lang na explanation sa kinasihan. Sa totoo lang, minsan di natin maintindihan. Hindi, pastor, sinulat naman tao yan, ba't ka maniniwala dyan? Natural, pinasulat ng Diyos yan sa mga tao para mabasa natin mga tao. Pangalawa, yan ang ginagamit natin pagtuturo sa katotohanan. Hindi yung natutunan natin sa BU, sa MCAT, hindi sa UP, no? Kundi yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nga ang pangangaral ng salita ng Diyos hindi dahil matalino ka lang. Maraming matatalino. Cum laude, valedictorian, first honor, no? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, hindi nila maintindihan. Hindi nila ma-interpret. Bakit? Ang pwede lang mag-interpret niyan ay walang iba kundi yung mga mananampalataya na mayroong banal na Espiritu na sumampalataya sa Panginoon. Wala na iba pa. Tingnan niyo yung mga doktor, mga engineer na hindi mananampalataya, hindi nila naiintindihan yan. Ang naiintindihan lang nila, buti pa yung sulat ng doktor Pagka nag-reseta, ako hindi ko mabasa, hindi ko maintindihan Pero yung mga pharmacy sa butika, naiintindihan nila yun. Alam nila yan. Pero ako pag binabasa, hindi talaga maintindihan. Parang kinulkol ng kabayo. Pero sa atin, spiritually speaking, naiintindihan natin ang Word of God. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa atin na unawain yung kanyang mga salita. May mga pagkakataon na hindi kagad. Okay? Pero darating yung time na maunawaan natin. Buksan lang natin ang ating pusat isipan, pati wala. Pangatlo, ito ay magagamit sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Okay? Yan din ang ginagamit natin. Kasi yan ang pamantayan kung ano yung tamang pamumuhay. Hindi sarili natin. Tayong mga tatay, pagdating sa mga idea, ako batas, ito yung gagawin natin, ito yung susundin nyo. Hindi. Dapat ang sinusunod natin sa salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? Pagdating sa bahay, pagdating sa pamilya, sabi sa asawang babae, pasakop kayo sa asawang lalaki. No? Huwag niyong pagpaldahin yung asawa natin lalaki. Kung nagpapalda yung babae. Okay? Yung mga lalaki naman na sinasabi, pakaibigin niyo yung asawa niyong babae. Yun ang sabi doon, mahalin niyo yung asawa niyong babae. Sa mga anak, ano sabi? Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Ito ang ibig ng Diyos. Igalang niyo sila, sundin niyo sila, mahalin niyo sila. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya yun ang dapat natin gawin pamantayan. Mga magulang, huwag natin ibunsod sa pagkagalit yung mga anak. Yun ang sinasabi niya.
Huwag natin silang pagmalupitan. Huwag natin silang pakitaan ng masamang halimbawa. Pagkatapos pag sila gumagawa, pinagagalitan natin. Pero pag yung tatay ang gumagawa, hindi pwedeng pagalitan. Diba? Sabi ko doon sa mga kapatid kong lalaki, paano yung pagsasabihan ng anak niyo pag nanigarilyo yan? Pag uminom ng alak yan, babalik sa inyo. Bakit ikaw tatay? Sa paninigarilyo pa lang yun. Sa ibang mga bagay, sa malalaking mga bagay, paano natin pagsasabihan? Di ba? Ikaw mismo ginagawa mo yun. Paano mo sasabihan? Baka ibalik sa iyo ng anak mo yun, lagot ka. Mapahiya ka pa. Diba? So, iyan ang pamantayan natin. Gagamitin natin yan para sa matuwid na pamumuhay. Next slide natin. Bilisan na natin. Sige pa. Okay pa, sige. Okay, yan. Dito na tayo. Ang resulta po ng ating pagsunod sa Panginoon, dahil nasa atin ang Panginoon, at nakakapamuhay tayo ng matuwid sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, ito po yung nagiging resulta. At ito po ang Kanyang layunin. Kaya may Biblia, kaya binigyan tayo ng banal na Espiritu na gumagabay sa atin, kaya binigyan tayo ng Diyos ng takot sa puso, kasi ang gusto niya maging resulta, tayong mga anak niya, tayong mga lingkod niya, tayong mga sumampalataya sa Kanya, maging handa tayo sa lahat ng mabubuting gawain. Kasi kapag hindi gano'n, hindi tayo magiging ready, hindi tayo magiging handa, hindi tayo magiging qualified. Naintindihan? Nagiging qualified lang tayo sa harap ng Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Hindi sa atin. Ako, hindi naman ako qualified na magpastor eh. Pag credential ang pinag-usapan, bagsak ako. Isang taon na ako sa college. Basic seaman. Hindi pa ako magaling sa English. Now you know. Kahit sa English, no? Bagsak. Pagdating sa klase ng uri ng buhay, wala ka namang impluensya. Hindi ka naman kilala sa lipunan. Mahirap ka lang. Maraming mga tao ganun. Bakit ko susundin yan? Kahit isang tuka lang yan, mga pinagsasabi na, hindi totoo yun. Wala ka impluensya. Wala ka naman sinabi sa lipunan. Wala ka naman pera. Wala ka naman pinagmamalaki. Ang tanging pwede lang natin ipagmalaki, meron tayong Diyos na sinampalatayanan. At yun po mas nakakatuwa. Sabi po ng aklat ng Mark yata yun, chapter 3, verse 36. Kahit daw po makuha natin ang lahat ng yaman sa buong daigdig. Pero kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, walang kwenta ang ibagay dito. Walang sense sa buhay natin. So ano gugustuhin natin? Di baling hindi tayo malala sa lipunan, hindi tayo mayaman, hindi naman tayo nagugutom. Sapat na yun. As long na meron tayong Kristo sa ating mga puso, sobra-sobra na yun mga kapatid. Sobra-sobra na yun. Naalala ko tuloy yung mayaman at saka yung pulubi sa aklat ng Lucas. Diba? Pareha silang napatay. Yung pulubi at saka yung mayaman. Magkaiba sila ng destinasyon na pinuntahan. Yung isa nasa piling ni Abraham sa langit. Yung isa ay napunta sa dako ng pagdurusa sa impyerno. No? Pansamantala, parang pinakita niya yung kalagayan ng dalawa. No, sa istorya sa Biblia, nakita niya yung mayaman naghihirap doon. Hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Napunta siya sa impyerno sapagkat hindi niya nakilala ang Panginoon as Lord and Savior. Baka isipin niyo, ako mayaman ako. Sa impyerno pala ako pupunta, hindi ko totoo yun. Walang mayaman at mahirap. Ang pinag-uusapan, nanampalataya ka ba sa Panginoon? Nasa iyo ba ang Panginoon? Sabi po nung kalagayan ng mayaman, di ba? Pwede ba si pakitaw-taw yung dulo ng daliri, tapos lagay sa dila ko para maibsan yung hirap na nararamdaman ko. Ganun katindi. Pero ang sagot sa kanya, hindi pwede. Kasi yung mga napunta dyan, hindi na pwedeng lumipat dito. At yung mga napunta dito sa langit, hindi na pwedeng mapunta dyan.
Kasi mayroong pagitan sa atin. Hindi na natin pwedeng tawirin. Kaya sabi ng mayaman, ganito na lang po. Meron pa po akong mga kapatid. Pwede po ba papuntahan nyo sila? Bigyan mo ng babala para yung mga kapatid ko na yun, huwag na dito mapunta. Okay? So, salita ng Panginoon na ginagamit natin. At ito ay resulta para patuloy tayong magamit ng Panginoon. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon kapag hindi natin sinunod yung mga pamantayan ng Panginoon sa ating buhay. Tayo may manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala niyo po sa amin sa iyong mga